Bata pa lamang nakitaan na ang Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ng potensyal sa gymnastics. Kaya ang kanyang tatay na isa po sa mga unang nakakita sa kanyang determinasyon, may mensahe para sa tagumpay ng anak. Balitang hatid ni Von Aquino. Sa simpleng pagtumbling sa isang playground sa Maynila, nagsimula ang mahaba ngunit matagumpay na gymnastics journey ni Carlos Yulo. Then, one time po, may lumapit po sa amin yung gymnast po siya. Sinabi niya sa amin na ba't hindi kayo sumali ng gymnastics. Matapos dumaan sa tryouts, nagsimula siyang mag-training sa edad na 7. Hanggang sumali at nanalo sa iba't ibang local gymnastics competitions, lalo na ang palarong pambansa. Sa edad na 13, sinanay siya ng Japanese coach na si Monehiro Kugimiya at lumipad papuntang Japan para mag-ensayo. Noong 2019, siya ang naging unang Filipino gymnast na nagkampiyon sa 2019 World Artistic Gymnastics Championship sa Germany at nakadalawang gintong medalya sa 30th Southeast Asian Games. Ilan lang yan sa mga nauwing medalya ni Carlos mula sa iba't ibang international gymnastics competition. Sabi noon ni Yulo, Hindi po ako nag-aim ng medals sa lahat po ng competition po. Ang in-aim ko po yung mabigay ko po yung best performance ko po. sa Tokyo Olympics hindi pinalad na maka-podium finish si Yulo, pero sadyang itinadhana para sa kanya ang tagumpay sa Paris Olympics. Ang ama ni Carlos, magkahalong kaba at saya ang ramdam sa pagsalang ng anak sa men's floor exercise. Masaya po na kabado. Nakakaba rin po manood kasi minsan talaga pag tumitira talaga kailangan pagdarasal mo stick landing Talagang sa kanya talaga yung laban na yun. Nakita raw noon pa man ni Mark Andrew ang determinasyon ng anak sa gymnastics. Lubos din siyang nagpapasalamat sa Japanese coach ni Yulo na si Kugimiya na tumulong sa kanyang makapag-training sa Japan. Malaki po kasi utang na loob namin kay Coach Mune. Salamat po na kilala namin siya. Kundi dahil sa kanya, hindi uubog yung galing ni Kaloy sa kanya. Salamat po, Coach Mune. Arigatou gozaimasu. Proud din ang dalawang kapatid ni Carlos na sumusunod na sa yapak ng kanilang kuya bilang gymnasts. Ang galing mo kuya, believe na believe ako sa'yo. Alam ko naman na kaya mo yan. Yun lang po, and proud po ako sa'yo. Congrats kuya, proud na proud kami sa'yo, sobra. Congrats nak, love you too. Sana mag-usap-usap tayong family. Matapos na yung natin. Hindi naman masyadong problema na hindi naman totoo. Sana mag-usap-usap tayo, mag-banding tayo, magbalikan na lahat. God bless you and congrats na. Labang Pilipinas. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. From cinema viewers to online netizens, panay papuri ang natatanggap ng pelikula ni Kapuso primetime queen Marian Rivera na Balota. Ito ang latest mga mare at pare. Pinalakpakan ng moviegoers ang 2024 Cinemalaya Independent Film Festival movie na Balota sa kanilang gala night. Dinaluhan ito ng bida ng pelikula na si Kapuso primetime queen Marian Rivera kasama ang buong cast at direktor na si Kip Oebanda. Bukod sa magandang mensahe ng pelikula tungkol sa pagpapahalaga ng bawat boto at pagpili ng leader, hinangaan din ang matapang at no filter na pagganap ni Marian bilang si Teacher Emmy sa kanyang first Cinemalaya film. Sabi ko nga, yung experience ko dito sa Balota sobrang priceless. Kaya sabi ko, naku, nagpapasalamat talaga ako na nagawa ko talaga ito. Napansin ko sa social media, overwhelming yung pagmamahal kay Marian sa role na to. We knew naman that when we were shooting it that she gave it her all. But to see people appreciate it is really something else. Especially in Cinemalaya because Cinemalaya crowd is very hard to please. Nakakatuwa na alam mo yun, nafe-feel mo ulit yung vibe ng Cinemalaya, nakikita mo ulit yung mga tao na bumabalik sa sinihan para tangkilikin yung mga pelikula. And syempre, isang karangalan ang
makatrabaho si Direk Kip and syempre ang nag-iisang Miss Marian Rivera. Kabilang sa mga nanood at full support kay Yan, ang mister na si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Sobrang proud sa kanya tsaka sa lahat ng bubuo ng pelikula mula sa director writer na si Direk Kip, sa buong cast at saka sa producers. Hanga ako sa katapangan ng pelikulang ito. Ang Balota ay official entry ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group sa 20th year ng Cinemalaya. Dumalo rin sa screening si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibet Gira Sonable, at Executive Vice President for GMA Pictures and First Vice President for GMA Public Affairs, Nessa Valdelion. I think this movie is very timely kasi alam natin na election year next year and gusto natin ipahiwatig ng pelikulang ito ang kahalagahan ng bawat boto, kung paano natin to dapat pinoprotektahan. Naroon din si National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee, pati na ang ilang Kapuso stars and personalities. Mapapanood ang Balota sa mga piling Ayala Cinemas hanggang sa August 11. Kinansela ng Cinemalaya ang scheduled screening ng GMA Public Affairs at GMA Pictures documentary na Lost sa Bungeros. Ayon sa film festival, dahil yan sa security concerns. Sa halip, ang entry na Balota starring Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang papalit sa August 8 screening ng investigative documentary. Tumatalakay ang Lost sa Bungeros sa pagkawala ng mahigit 30 sabongero sa bansa mula noong 2021. Ito na po ang mabibilis na balita. Arestado ang 3 suspect dahil sa pagnanakaw umano ng motorsiklo at panggagahasa pa raw sa babaeng umangkas nito sa Tanay Rizal. Ayon po sa mga pulis, hinarang at sapilitang kinuha ng 3 lalaki ang motor ng biktimang magkasintahan habang binabaybay ang Sampaloc Road. Iniwan ng mga suspect ang lalaking biktima sa masukal na lugar habang dinala naman ang babae sa isang abandonadong bahay at doon daw pinagsamantalahan. Agad nagsumbong ang babae pagka-uwi niya. Naaresto ang mga suspect. Ayon sa pulisya, marami nang nabiktima ang mga suspect ng carnapping. Umamin ang 3 sa pagnanakaw. Itinanggi naman ng isa ang akusasyong panggagahasa. Kasalukuyang nakadetain ang mga suspect sa Tanay Municipal Custodial Facility at nahaharap sa mga reklamong carnapping and forcible abduction with rape. Nasunog ang isang residential area sa Parañaque mag-aalas 8 kagabi. Ayon sa ulat ng Super Radyo DZDD, idineklarang fire out ang sunog matapos ang mahigit 1 oras. Walang naiulat na sugatan o nasawi sa insidente. Inaalam pa ang bilang ng mga nadamay na bahay at halaga ng pinsala. Patuloy ang mopping up operation ng mga otoridad. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang may-ari ng bahay na pinaghihinalaang pinagmulan ng apoy. Inalis muna sa pwesto ang ilang fire official sa Maynila kasunod ng sunog sa Binondo noong Biyernes na ikinasawi ng 11 tao. Sa ulat ng Super Radyo DZDD, nirelieve si Fire Senior Superintendent Aristotel Banyaga, gayon din ang Chief ng Manila Fire Safety Enforcement Branch na si Fire Chief Inspector Dominic Salvacion. Bahagi yan ng pagbibigay daan sa gagawing investigasyon ayon sa Bureau of Fire Protection NCR. Natukoy na ang pagkakakilanlan ng lahat ng 11 nasawi. Ang mga naulila, inabutan ng pagkain, tulong, pinansyal at transportation transportation assistance ng Manila Department of Social Welfare. Sagutin daw ng Manila LGU ang pagpapakremate ng mga labi. Nagbabala ang Philippine National Police na kakasuhan ang sinumang tumutulong para hindi maaresto si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kung mayroon pong sapat na ebidensya at mapapatunayan po talaga na may nagkanglong po kay Mayor Alice Guo at pong ating hinahanap ay pwede po tayo magsampa ng kaukulang kaso. Ilang beses na hindi dumalo ang alkalde sa pagdinig ng Senado ukol sa sinalakay na pogo sa Bamban. Sa impormasyon mula sa Department of Justice, nasa bansa pa si Guo. Wala ring indikasyon na nakalabas ng bansa si Guo ayon kay PNP spokesperson Jean Fajardo. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado para sa pagpapatupad ng Senate Arrest Order para kina Guo.
Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.